last day na po ng aming recess sa Senate today. So, sa Monday, hindi nyo po ako muna makikita rito. Tuesday and Wednesday. And babalik ako sa Thursday pag walang hearing. And Friday. So again, today is our last day recess. So sa Senate, bukas ulit ang Senado. Kaya doon tayo. Yes. So habang recess po, nakita niyo naman, andito po ako, gumagawa tayo ng tinatawag na constituency work. Kasi po ang constituents ko ay buong Pilipinas. Mga medyo pilyo dyan sa PNP is, alam mo kitaan dyan sa PNP? Yung sa FEU, sa baril. Opo. Sa SOSYA. Yan, yung mga kitaan dyan. FEO po. Sa firearms, laking kitaan yan. Sa SOSYA, ang laking kitaan dyan. Oh. Baka gusto nyo ma-expose, baka gusto nyo kalkalin ko yung mga problema nyo dyan sa SOSYA kung paano kayo kumikita at paano yung pinaghati-hatian dyan sa krami ang SOSYA. Sige, wag nyo akong sagutin. Tawagan mo. Punta ka doon. Opo, yung chief po ng SOSYA natin. Puntahan mo. Oo. Okay, ito naman, bakit mo kailangan takutin na ibubulgar yung baho? Kung may baho, talagang dapat mabulgar yan. Hindi true threat dahil hindi ka lang sinagot. Oo, attorney. Diba? So, ito nga yung sabi kanina ni Tay Amik, kung may alam ka ng anomalya, don't make any threat. Idiretso mo na. Diretso mo na. Sa tamang... especially, ang dami naman nagre-report sa'yo. Kaya lang, hindi namin alam kung may dokumento. Kasi pwedeng sabi lang, tapos bigla mong sasabihin, mapaparot mo rin sa programa mo. Mas maganda kung may ebidensya. Diretso mo na sa ombudsman. Correct. Diba? Kasi ikaw naman yung matapang. Diba? No question. Again, hindi natin matatawaran yung katapangan ni Senator Raffy Tulfo. Pero mas maganda kung itong inaakusahan mo ng anomalya, napagbabayad sa batas. Hindi yun dahil matatakot, tapos hindi na sila kikibo, susundin na lang yung gusto mo kasi natakot. Pero yung anomalya na sinasabi mo, hindi naman na-resolve. Kasi nung sinunod ka na, hindi mo na binulgar yung anomalya. Diba? So, hindi rin okay yun. May nagtatanong, Attorney Claire, bakit ang civil service very quiet sa mga ganito? Hindi ba nila ito nasisilip? Kasi tayo... Hindi kasi parte ng civil service si Senator. Elected siya. Yun, sa nagtatanong, ombudsman. If this is a conflict of interest, may nagtatanong din ng kayubi natin, Attorney Claire, may karampatan ba na parusa? Sino? Saan? Sa conflict of interest ng isang... Yes, pwede. Kasi prohibited act yun partner. Yun, may nagtatanong sa mga... Prohibited act siya. Diba? So, yung may mga conflict of interest, kaya dapat, hindi dapat, paano ba to? Nababago kasi yung concept. Nung constituency work to fit nga dun sa gusto nung isang official. I'm doing constituency work. Well, in fact, you're earning pala out of that. Tayo napapansin natin, Attorney Claire, meron ba sa kanila, aside sa atin, tamang mga tao na nakapaligid sa kanila? May nakakapansin nun. Hindi lang tinatawag yung pansin niya kasi magkakaibigan sila doon. Ayun. Diba? Ang tagal na itong binabanggit, partner. Ang tagal na itong binabanggit. Pero, wala. Diba? Kaya, siguro, sa atin lang, this is not for anything else. Sa atin lang, baka kasi, hindi tama ang nasasabi or naa-advise kay Senator Raffy Tulfo. So, mas maganda siguro, paliwanag niya, am I doing constituency work while I'm doing my profession or performing my profession? Dapat itanong niya sa lawyers niya. Kasi para hindi siya mapunta doon sa alanganin na lugar na papangit yung image niya kasi sabihin abuso siya sa kanyang posisyon. So, attorney yan, umiinit ang ating usapin. Ang daming komento, matatalino talaga yung ating mga kayubi, Attorney Claire. Yan. Attorney, ang mic mo. Ayan, Attorney. Ito partner, lumalabas
Diba, April 22, that's Monday. Oo, man. Diba? Okay. Sabi niya, constituency work. Lumalabas estimate ito. Kumita yung program ng $32.7 thousand. Ooh, wow. That's Monday. Estimate lang tama mga kayubi ha. Pwede naman nilang i-debunk kung mali. Okay. Tapos no April 24, that's Wednesday, kumita ng $16,000. Siyempre bago pa lang to, no? $16,100. Yun yung lumalabas. So, kung kumita nung Monday and Thursday, habang ikaw ay habang naka-recess at gumagawa ka ng constituency work, kumita yung program habang nandoon ka. Oh, lucky attorney. So, yeah. Yun lang, di ba? Tapos, partner, kung ikaw ay nandoon at gumagawa ka ng constituency work, nag-iisip lang ako mga kayubi ha. Pag-usapan natin kasi mga batas, di ba? Kung kumikita ka doon at ito ay property ng RTIA Foundation. RTIA, oo. Diba? At sinasabi mong constituency work, bakit magki-claim? Supposed to be kasi for public consumption to. Kasi ginagawa mo is for public service. So, di ba, pagka katulad sa Senate, wala namang copyright yan, partner, di ba? Kasi for public consumption to. Di ba, mga kayubi? You can correct me kung mali ang analysis ko. Di ba? Kung ito ay constituency work, it means public service ito. Kung public service ito, dapat walang copyright ito kasi dapat produkto ito ng gobyerno. Tama ba? Product siya ng government kasi you're doing a public service. Okay, attorney. Diba? So, dapat wala siyang copyright. So, hindi mo pwedeng makasuhan ng copyright infringement yung isa na kumuha ng iyong kung kinuha yung content mo dyan at the time na ikaw ay senador na, because at the time you're allegedly you're doing the constituency work, so dapat wala siyang copyright infringement. Kasi pwedeng gamitin ng kahit sino yun kasi dapat parte yun ng gobyerno. Government. Okay. Diba? Makukonsider ito na dapat na property ng government dahil nung ginawa mo ito, kung constituency work man ito, bayad ka sa pagiging senador mo. Lalabas kasi rito na oras at resources ng gobyerno ang ginagamit mo sa mga oras na yan. So, dapat ito ay property ng gobyerno. So, hindi mo ito ginagawa pang pribado. So, kung hindi mo ito ginagawang pang pribado, hindi ba dapat yung kinikita dyan dapat parte na ng gobyerno? Kaya kung ito ay constituency work, ang kinikita rito ay dapat bang ina-account na sa gobyerno? Nagtatanong lang naman. Okay. Diba? Kasi you cannot claim na bakit mo kinopya or kinuha yung content ko, ikaw ang kumita. Kumaga nabawasan yung kita ko because kinontent mo. Parang inari mong sayo. So, di ba dapat, hindi mo masasabi yan dahil anybody can use that as part of their, let's say, sabihin natin, kino-content or nagre-react kasi part yan ng government property. Hindi siya dapat ipasok na pag-aari siya ng RTIA Foundation. So, conflict, di ba? So, conflict. So, anong gagawin natin? Ito ba ay isang pribado mga video na pag-aari ng RTIA? O ng Foundation? Or ito ba ay constituency work mo na supposed to be ay pag-aari ng gobyerno? Yun lang. Malinaw, Attorney Claire. Oo. So, pag halimbawa pala ako, Attorney Claire, ay isang senador, ano ang dapat ko? Kung gagawin ko, meron akong show, may mga palabas ako, ay dapat sa day off ko. Ganun ba, Attorney Claire? Sa libre kong oras? Actually, partner, ganito. Mas safe ka. Mas safe ka. Oo. Kung hindi mo gagawin ng merong trabaho sa gobyerno. Di ba? Kung magte-taping ka, halimbawa, ang tapos ng trabaho is 5. Halimbawa lang 5. Sige, taping ka, 6 o'clock ng gabi. Kasi papalabas mo. Kahit nga ipalabas na yan ng
Lunes. Walang problema. Oo. Kasi ginawa mo siya, Oo. hindi tapos na yung office hours. Magandang halimbawa dyan si Senator Pia and Senator Alan P. Sunday sila di ba? Cayetano. Live ba yun? Taping yun. Baka ang taping nun gabi. So hindi natin masabi. Wala silang nasagasaan doon na conflict. Pero kung ginawa nila yon na Monday, during office hours sa Senado, conflict yun. Parang ganun yung format nila, halos magkapareho. Oo. Nagsosolve din ng problem. Claire. So yun, ina-analyze ko lang naman. Ina-analyze ko lang naman mga kayubi. Malinaw, attorney. So kung merong opinion, yung iba na lawyer, i-accept natin. Kasi ako, ito lang yung naiisip ko. Baka meron silang ibang opinion na tutugma doon sa sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, di aaralin natin. Correct. Diba? Kasi as of the moment, ito yung nakikita ko na medyo taliwas. And knowing that, Attorney Claire, as a public servant, pinapasweldo ka ng taong bayan, yung kinakaltas sa amin na tax, matik yun, pag sweldo namin, sinusweldo sa'yo, dapat hindi ka nagnanakaw ng oras mo sa paglilingkod mo. Isa yun, partner. Isa yun. Kasi kung diba? Bayad ka for this, diba? Public officer ka, kahit sabihin mo na, ay, hindi kami required, senador kami. Yun na nga, diba? Kung hindi ka required, everyday nandiyan ka, di ba? Di dapat para kang kumbaga sa empleyado, para kang nasa field. Na anytime on call ka dapat. Hindi pwede paano yung Saturday, Sunday mo? Yun. Dapat nagtatrabaho ka pa rin. Bakit? Kasi kinukuha mo yung ibang oras nun. Kasi sabi mo, wala kaming oras. Mas lalong yun dapat ang i-monitor. Kasi hindi mo binibigyan ng oras yung sarili mo. Kaya kung magtatrabaho ka ng 8 o'clock attorney. Hanggang 5. Tapos hindi ka magtatrabaho ng Saturday, Sunday. Walang masasabi sa'yo kasi puno yung ano mo yung panggobyernong oras mo May nadadaan ng attorney, foundation ang RTIA? Foundation? Foundation. Tax free? Isa pa yun, di ba? Anyway, exempted siya sa mga manatatanggap. Pero we have to qualify. Diba? Ano yung income na natatanggap mo? Yung ba masisilip ng BIR? Diba? Kasi ang foundation exempted dyan. Pero nag-report din kasi yan Attorney Oo. Claire. Pero dapat, ito mangyayari. Ito lang mga kayubi. Kasi yung mga kinikita sa YouTube, matatrace naman yan. Okay. Diba? Matatrace naman yan. So, kung kinita to sa YouTube, partner, at ito ay pag-aari ng RTIA Foundation. Na pag-aari ni Senator Raffy Tulfo at saka ni Madam Josie. Hindi, buong pamilya pala niya nandoon. Sila lang yung, lahat sila nandoon. Pati yung anak niya si Ralph, si Congressman Ralph, saka si Maricel. Sa akin lang, kung kinikita ito, yung YouTube channel, sa YouTube na pag-aari nyo, dapat nakareport din yan sa SALN. Kasi government official ka. Pag nakareport siya sa SALN, dapat, since itong foundation na to ay covered ng SEC, yung kinita dito lahat ng videos nyo, na sinabi mo yung pag-aari yan ng RTI Foundation, lahat dapat nakita ng videos nyo, nakareport sa BIR, exactly. sa SALN, at pati sa SEC. Kasi ang mga foundation, Securities and Exchange Commission talaga magre-report ka dyan annually or quarterly, may ganyan sa. Yun lang. Hindi tayo tawag dito. Kasi sabi nila, ay naninira ka lang. Hindi tayo naninira dito. Gusto nga natin makorek kung may mali. Diba? Kung may mali. Maayos. Kasi baka lang hindi na-advise ng kumpleto. At saka, Attorney Claire, kasi ito kayong pangkaraniwang mamamayan tayo, hindi naman natin masyadong napapansin yan. Hindi natin concern yun. Ang focus natin is kung ano yung mga natutulungan niya at nagagawa niya sa show Hindi natin yan Pero yung, kung pag-uusapan natin batas, yun. Kasi siguro kaya doon ako nakatingin kasi lawyer ako. Of course. Diba? And naliliwanagan kami at yung mga kababayan natin at mga kayubi natin na may batas na maaaring na-violate. Correct. Pero kung mapapaliwanag naman ito na maayos, wala nang problema, di ba tatanggapin naman natin? Kasi baka naman mali yung analysis ko. Di ba? Ito, nag-explain tayo kasi syempre, gusto nila malaman ng tao, bakit, ang daming sinatanong, bakit si Senator Raffy, yung ibang mga senador naghihiring, kahit may recess, ba't siya wala?
So, minsan i-explain mo eh. Tapos sasabihin niya, constituency work. So, we have to explain, ano yung constituency work? Papalo ba siya doon? Diba? So, yun, partners. Diba? Sabi nga natin, ang pagpuna dito, hindi para to pin him down, to destroy his reputation, but to correct. Correct. As much as possible, baka nga may kulang. Or baka naman ako yung kulang. So, tignan natin. So, yun nga sabi ko, di ba? Baka kasi mag-conflict, yung sinabi niya na pag-aari ng RTIA Foundation, yung mga videos, di ba? Doon sa sinasabi niyang constituency work. Kasi, hindi pwede. Kasi isang private, tapos isa ginagawa mo, public. So, magko-conflict siya. So, dapat mamili siya. Saka partner, ito nga. Hanggat ito, nagko-conflict of interest, yung foundation niya, dapat, binanggit ko na ito ng isang araw, dapat lahat ng shares niya dyan, lahat ng ownership niya dyan, i-dispose niya na sa iba. Hindi kasama pamilya, hindi kasama pati, ang tawag doon, yung manugang, sa kabalae. Pati balae, hindi kasama. When you say balae, yun yung father, parents nung asawa ng anak mo. The question is, bakit hindi pa rin, Attorney Claire? Basta ang latest na nakita namin is siya pa rin may-ari. So, di ko alam kung inayos na nila. So, sabi natin ni Univert, there's a conflict between public and private. Diba, Attorney Claire? Oo. So, baka mag-conflict kasi nasa batas din na there's conflict of interest. You have to divest. Medyo clear yung conflict of interest because he admitted na he's using the program papunta sa Senado. Attorney. So, nagko-conflict dun. So, yun lang. Sana lang maaral nila para maayos. Maging legal lahat. Okay. Kahit na sinong makakasira sa isang politiko, basta panatiko ang mga tao at sarado ng isip, ala na magagawa. Well, sana ma-open, Twinkle Star. Hindi kasi sa atin, dito mga kayubi, tayo, kailangan din naman natin ma-open. Kasi baka yung mga nasasabi natin, yung mga opinion natin, may mas tama pala. Correct. Welcome yun. Welcome. Hindi tayo sarado din yung utak natin. Hindi, kami lang tama, kami lang tama. Hindi. Kasi, baka sabi ko nga, may nag-advise sa iba, kay Senator Raffy, at may point, o di ilabas, kasi pwede kong diba? Pwede kong nguyain yung mga sinabi nila para malaman ko, baka tama. Okay? So, paano, partner? At maraming salamat. Taga Lunes, ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilanga. Yes, hanggang Lunes magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, wag tulugan ang inyong karapatan.